Saan ba yung nasa ano nito? Sure na nga. Pa-share. Hello, Mama Edelita Recanya, shout out. 31 million viewers, shout out po. Tingnan yung yellow. Bakit? Tapos nung New Year daw, halos kalahating oras daw yarap kay mami. Siyak siya ng Ma'am Myra Makatanyag, shout out po. 42 million viewers, shout out. Ma'am Rockwell, ayan, shout out. And sorry, di ako naka-live kahapon kasi nasa Tagaytay ako kahapon. Hello, Madam. Good evening. Good PM, Madam Pickles. Balita ko may good news ka daw para sa Barda. Sabi ni Ma'am Maylani. Ayan. Ma'am Mary Jane Tubalado, shout out. Ayan. Cheers tayo. Ngayon lang ako iinom. Kasi nung New Year, meron akong lab nut. Good evening, Mamang. Happy New Year. Happy New Year, everyone, ha. Ayan, na-miss ko kayo. Hello. Ayan, shoutout pala kay Tita Grace. Ayan. Shoutout Tita Grace at kay Tita Anita Diaz. Ayan. Mami Susan Minggueto, Tita Joy. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, Tita Rona. Ayan, shoutout. Ma'am Arlie Gaspi, shoutout po. Ma'am Mili, shoutout. Kamusta? Happy New Year. May New Year's resolution na ba kayo? Hello, Mamang. Na-miss ko kayo. I miss you too. Ma'am Amparo. Ayan. Said hi. Ma'am Marivic Enolva. Ma'am Kaisilin Pineda. Naku. 100 million viewers. Shout out po. wala si mami dito, wala. Good evening, Madam Pickles, Ma'am Catherine Obado. Kunika mo na lang ng natsya. Good evening, Madam Pickles. Ayan, good evening din po. Ma'am Amparo Padilla. Good eve, Happy New Year, Happy New Year. Ayan. Let's celebrate, guys. Oo. Let's celebrate, mga kabarda, dahil finally, it's January. It's 2026. At nako, mangyayari na ang mga dapat mangyari ngayong taon. Ayan. Yan ang good news natin. Bago tayo tuluyang maglayag ngayong taon, di ba? It's good news dahil padami ng padami ang
lumalabas na propaganda para sa pagbabalik ng Barda. Sabi nila wala ng Barda, sabi nila wala ng hindi na babalik ang Barda. Well, mapapahiya kayo, 'di ba? Good evening, Mamang Pickles. Ayan, Ma'am Dan. 1929. And pag-uusapan natin 'yan. Oo, medyo makabuluhan yung topic natin since 2026 na. Mag-aano tayo, upgrade tayo, no? It's not just kilig all the time, 'di ba? Mag-upgrade tayo when it comes to analyzation, when it comes to reaction, when it comes to personal opinion natin. Okay? Ma'am Rian, shout out Mama Kaisilin Pineda, Ma'am Dan, Mr. Cheese, Pap. Happy New Year, Mamang Pickles. Happy New Year din po, Ma'am Emily Angke. Happy New Year po, Mamang. Ma'am Trini Laureles, Mamang, good evening. Ayan, Happy New Year sa lahat ng Barda Royal family natin at Barda Elite. Ayan, shout out sa inyo. And of course, ayan, Happy New Year din sa Team Barbie at sa Team David. Shout out. At of course sa Sparkle na talagang very supportive din no pagdating sa Barda sa atin no sa mga fans na nire-recognize pa rin ng Sparkle. Okay, thank you so much Sparkle, GMA Sparkle. And of course, shout out din sa mga basher. 2016 na, Diyos ko. Oo, para pa rin kayong high school. Grow ups, 'di ba? Yan nga ang pag-uusapan natin, yung pagiging sinto-sinto nitong mga basher na ito. Itong pagiging pagiging trying hard nila, wannabe ba? Kumbaga, masyadong mga wannabe na akala nila is papansinin sila, akala nila is okay yung ginagawa nila, 'di ba? Happy New Year Mamang Pickles and good evening mga barkada. Ma'am Maria Ursula. Ayan, ako nandiyan na si Ma'am Maria Ursula. Oh, Maria Ursula, what's up? What's up, madam? Ayan, shoutout din pala kay Barda United. Ang ingay. Kay Barda United at kay Mamang KJ, kay Dareds, ayan. At kay kay pangalan nito, kay Barda Composer, ayan, Barda in Private, ayan, shout out sa inyo. Ma'am Belen, ayan, shout out. Ma'am Gia Villano, especially dun sa mga message sa akin na kung kailan ako magla-live, ayan. Finally, we are here together. I'm so sorry, alam nyo naman, hectic ang schedule ni Mamang. Okay, I have 3 channels here in YouTube. I have 3 pages in Facebook plus TikTok account. And gusto ko pong sabihin sa inyo, ayan, magpo-full time po ako sa TikTok this month. This year pala, sorry. So, mapapanood nyo rin ako sa TikTok, but sa TikTok, mapapanood nyo ako. It's all about politics. Ayan, kasama ko of course si Barda United. Magbibigay kami ng kuro-kuro about politics issues. Ayan. Yun lang naman, mga more on podcast yung magiging namin sa ni Barda United dahil napag-usapan namin ito na it's about time na mangialam tayo, 'di ba? Mangialam naman tayo sa mga taxpayer tayo eh. So magbigay tayo ng ating mga kuro-kuro diyan, 'di ba? Sa mga nangyayari sa bansa. Positive man 'yan or negative. Ayan, Tita Anita Diaz, I am from Chicago. Ayan, shout out sa iyo Tita Anita. Happy New Year diyan and regards to your family to Tito, ayan. And sa mga chikiting mo diyan, Tita. Happy New Year. And of course, thank you so much Tita sa sa iyong another gift this New Year. Ayan, thank you so much Tita. And of course, sa lahat po ng defenders, ayan, nagde-defend through online.
sa mga comments, etc. Thank you so much. Salamat po sa pagdi-defend sa Barda. Ayan. Thank you so much. Na-miss ko na tumawa sa iyo, Sir Pickles. Pag inasar mo si Jim Panot. Ha ha ha, sabi ni Ma'am Myra. Ayan, said hi, sabi ni Tita Anita. Good evening, Ma'am Pickles. Ayan, Anita Diaz, Happy New Year po. Kamusta po? Sabi ni Ma'am Maria Ursula. Ayan. Cheers para sa tagumpay ngayon 2020-16. And cheers para sa 2025 na nalampasan natin lahat ng dilubyo. Diba? Kasi, pinatitibay tayo ng panahon. Diba? Hindi tayo pinapapanot ng panahon. Pinatitibay tayo ng panahon, hindi tayo pinapanot ng panahon, di ba? Hindi kagaya ni Jim na parang mapapanot na ata ng tuluyan ito. Dahil mangungunsumi ito dahil balita ko ha. Oy Jim, balita ko. Oo. Kasi may sinend sa akin, eto pag-uusapan natin. Pero ng phone mo. Naka-open dyan yung account ko. Open mo nga account ko. Balita ko, there's something gonna happen. Okay. There's something wrong with your face. There's something gonna happen. Dahil nga sa mga lumabas sa bibig nitong baklitang ito na hindi ko maintindihan sa humuhugot at ano bang pinaglalaban niya talaga, 'di ba? Iyan ang tatalakayin natin ngayon, mga kabarda. Itong usaping ito ng bashing kay David, 'di ba? And kay Barbie as well. Kasi from the past few days, parang wala na silang maibato dahil hindi nga sila nakahikayat ng mga tao, ng mga supporter ng Barda. Inaatake po nila si David ng personal. Personal. Inaatake po si David ng personal. So ngayon, ang sabi ng ibang fans na parang this is too much, sabi nga nila. So ngayon may mga nagpasa sa sa mami ni sa magulang or sa family and relatives ni David and James, kasi si James dinadamay na ni Jim patungkol dito. Actually wala namang masama magbigay ka ng opinion mo, but don't kumbaga don't say too much or below the belt when it comes to criticizing, 'di ba? Criticism, 'di ba? Pwede tayong mag-criticize, 'di ba? Pero yung kailangan yung yung pag-criticize mo may kabuluhan. Hindi yung pang grade 1, pang grade 2, pang grade 4, pang elementarya, pang high school level, 'di ba? Ito si Jim, hindi ko maintindihan. Jim, ilang taong ka na ba? Diba? Ilang taong ka na? Bakit yung utak mo pa rin? 'Di ba? Pang high school pa rin. 'Di ba? Kung gusto mong may patunayan ka, prove it in your way, in a right way, 'di ba? Nang hindi ka nakakapang-alipusta ng ibang tao. Especially nakakahiya sa part mo, Jim, ang inaalipusta mo, may narating na sa buhay. And look at yourself. Tignan mo muna yung pamumuhay mo in the first place, 'di ba? David Licao ko, yung sinasabihan mo. David Licao ko na yung Licao ko na yung sinasabihan mo. They are business in business industry. Ikaw nasaan ka ba? 'Di ba? Sorry to say, 'di ba? Sorry to say, guys. Pero asan ba si Jim? Anong pamumuhay ba meron si Jim compared to David Licao ko? 'Di ba? Para masabi niya yung mga ganung bagay. 'Di ba?
Kasi iba na, hindi na pag-criticize. Totoo yan, Ma'am Rockwell. Hindi na pag-criticize ang ginagawa ni Jim. Ang ginagawa na ng mga tao na ito, oo, ginajudge na nila yung tao nang they don't have any valid proof or valid evidence, di ba? Wala pa silang naibigay. May isa, di ba? Para para magbitaw ka ng mga salitang ganyan. 'Di ba? Nakakasad lang na may mga taong utak lugaw talaga. Sorry to say, 'di ba? Meron talaga mga tao na below IQ average, 'di ba? Below average yung IQ, meaning to say. Kasi nga nakakatawa yung banat nila Jim, especially yung mga kasama ni Jim sa social media dahil ang mga nila, ang mga banat nila is pambata na. Okay, may papaano tayo? May paparinig tayo sa inyo. Then bibigyan natin siya ng reaction. Okay? Ato naman post ni James Ikaw. Grabe sobrang love. Ato naman post ni James Ikaw. Grabe sobrang love ko tong dalawang magkapatid na to dati. Lalos na si James kasi parang napakabait, napaka-ideal niya. Pero normal lang pala silang mga inchi. Walang kwenta. Grabe. Diba? Yung mga ganong salita, yung sinasabi mong walang kwenta, eto ang tanong. This is the question. Ikaw ba, kung kayo papipiliin ko viewers, sino sa tingin nyo ang mas may kwenta ang buhay? Sino sa tingin nyo ang mas may kwentang tao? Etong nagsasalita na baklang ito or yung magkapatid na Chinese na sinasabi niyang walang kwenta? Sige nga, comment down below. Kasi kung ako papipiliin nyo, mas masasabi kong walang kwenta, 'di ba? Mas walang kwenta itong baklang ito, itong si Jim na ito. Dahil bakit? In the first place, nagko-content ka lang, okay? Ginagatasan mo na nga yung likaw ko, ginagatasan mo na nga si David. Then all of a sudden, magsasalita ka ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. 'Di ba? Na hindi naman angkop, okay? Sa sa takbo ng pag-uutak mo. Kasi meron ka pang luga sa utak 'di ba? 'Di ba? Real talk, meron ka pang luga sa utak kasi yung mga sinasabi mo rito pambata alam nyo ang bashing eto tandaan nyo to, ang pambabash, okay? Ang pambabash or ganitong klase ng pambabash or pagdedegrade, okay? Pagdedegrade sa tao, okay? Ay isa itong sumisimbolo ito na itong tao na ito ay wala sa katinuan. Merong mental illness. May mental illness po ito. Meaning to say, kulang to sa aruga. Kulang sa buwan ito. Di ba? Kaya itong itong panot na ito, itong bakla na ito, pinapakita lang niya kung gaano kawalang kwenta yung buhay niya. 'Di ba? Kaya nga marami nagtatanong marami nagtatanong. Meron bang action ang Licauco family regarding this dito sa na to? Actually, sabi ko nga, kung gusto niyo mabigyan ng subpina etong si Jim Panot, 'di ba? Pilitin nyo ang Licauco family. Nakasuhan ito. Kasi ako kung ako tatanungin nyo, kasi kung ako lang may basbas ako ng Licauco family, kung may basbas lang ako na kasi wala akong kumbaga wala namang sa akin, wala namang sinasabi sa akin si Panot na against sa family ko or sa sa mga
Pero kung, for example, ako kakalabanin niya, may kalalagyan sa akin to. Kayang-kaya kong padampot to. Kayang-kaya kong mismo sa bahay niya, kakatok ako at dadamputin na lang siya. Oh, ganun yon. Ayan. Alam niya sa sarili na wala siyang kwenta. Kulang sa pansin. Parang may galit sa mundo kasi nga kulang sa aruga. Ma'am Shirley Sabalya. Ganun yung sinasabi ng mga sabi ng mga tawag dito, ng mga psychiatrist. Sabi nila, na once ang isang tao ay may nangyayari sa buhay niya na hindi niya magante, for example, binuli siya, hindi niya magantihan yung tao na yon dahil natatakot siya sa tao na yon. 'Di ba? Yung for example, kapitbahay niya, ibabaling niya yan dun sa taong hindi siya masasaktan. Maghahanap yan ng tao na sasaktan niya sa salita nang hindi siya nasasaktan or alam niyang hindi siya masasaktan. Ganun 'yon. Madam, bakit sinabi ni Panot ano ba ang kasalanan ng magkapatid na David? Yun nga ang hindi ko maintindihan, Ma'am Rose Cruz, in the first place. From the very start, hindi ko maintindihan ano ang kasalanan. 'Di ba? Anong kasalanan ni David at ni James Licauco sa kanya para sabihin niyang mga Chinese na walang kwenta. 'Di ba? Walang kalaro nung bata si Jim Panot. Kaya siguro malungkot ang buhay niya, 'di ba? Kaya siguro ganyan yung ugali niya, 'di ba? Karbang kao. Hindi natin alam 'di ba? Hindi natin alam kung saan nanggaling yung tagas niya sa utak. 'Di ba? Dapat po yung bigyan ng leksyon para di na matularam ng iba pang vlogger. Mamimihasa yan si Panot. Sabi ko nga sa inyo, kung ako lang may basbas lang ako ng... Actually, kaya naman pakulong yan ng pamilya Licauco. Kayang i-demanda yan. Yun nga lang, hindi ko sure kung kailan. Pero ang alam ko, itong video ni Jim na ito, nakarating na ito sa family ni David at ni James. Nakarating na sa kanila ito. So I don't know kung bibigyan nila ng action to. Jimonyo ang pangalan ni Panot. Kasi 'di ba? Kung tutusin, ano bang pinaglalaban nitong basher na to? Ano bang pinaglalaban nila? 'Di ba? Ba't hindi ka mag-stick doon sa ipinaglalaban mo? Pinaglalaban mo na walang barda, okay? 'Di ba? 'Yun yung pinaglalaban niya, walang barda. Hindi totoo ang barda. Love team lang ang barda. 'Di ba? Si Alex ang girlfriend niya. Si Jameson ang boyfriend ni David. Si Jameson ang boyfriend ni Barbie. Yun yung pinaglalaban niya. Nila. 10 ng kasama niya. Okay? Yun yung pinaglalaban nila. Am I right? Mag-stick ka ron. 'Di ba? Mag-stick ka ron. Prove it. 'Di ba? Ngayon pag na-prove mo, anong mangyayari? Hindi, real talkan tayo, okay? Pagka may napatunayan ka, anong mangyayari? May mababago ba? Anong mangyayari? Sisikat ka ba? Anong mangyayari? Magiging milyonaryo ka? Anong mangyayari? Magkakaroon ka ba ng awards?
Anong mangyayari? 'Di ba? Wala. Ganun pa rin. 'Di ba? Artista pa rin 'yan. You got my point, guys? Mga kabarda, did you get my point? May mangyayari ba in the first place? Oh. Let's say, sige, sabihin natin, okay, totoo, tumama siya sa lahat ng sinabi niya. Even walang tumama sa sinabi niya. Sabihin na natin, tumama lahat ng sinabi niya. May mababago ba? Wala. Barbie is Barbie. David is David. Di ba? Oh. Sa kanya rin naman walang magbabago eh. Oh. Ano pa rin siya? Walang kakwenta-kwentang nilalang. Ganun pa rin ang kakalabasan niya. So it's useless. Ang nakakaalam lang po niyan, ang nakakaalam lang ng sinasabi ko or nakakaintindi lang ng sinasabi ko, yung mga may utak. Ang nakakaintindi lang nung sinasabi ko is yung may common sense or may sentido common. Artista yan. Kahit anong gawin mo, anong dakdak mo dito sa social media, nasa social media ka lang. Nasa pinilakang tabing yan. Hindi ka ganun ka-impluwensya para mapatay yung kanyang impluwensya bilang artista. Artista pa rin niya. Di ba? At ikaw mananatili kang haters. Oo, sa haba na biruin mo, from the very start hater ka. Gusto mo ba hanggang mamatay ka, hater ka? Di ba? Wala kang babaguhin sa sarili mo. Wala kang babaguhin para mabago ang buhay mo. Di ba? Dahil mas pinili mo, dahil hindi ka kagaya ng ibang tao na masaya sa buhay. Na masaya, na meron silang ina-idolize na or may sinusuportahan sila na artista. Di ba? Ako, for example, di ba? Ako, ano man ang sabihin ko rito, ano man ang promote ko sa Barda, ano man ang sabihin ko na magaganda sa Barda, Barda pa rin yan. Okay? 20% lang ang inaambag ko sa karir ng Barda. Okay? Sa mga fans na nananatili. Kasi sila ang nagtratrabaho. 'Di ba? Ganun yun eh. Sila ang nagtratrabaho, sila minamahal ng tao. Oo. Hindi lang CD artist. Oo. Alta sa syudad pa. Oo. Businessman. Correct. Diba? Imaginein mo, Jim Barda. Imaginein mo, Jim Panot. Nabuhay ka na mahirap. Huwag mong sabihin mayaman ka, 'di ba? Or nasa middle class ka. Oh. Dahil kung nasa middle class ka, di ka mag-vlog. Or di ka mag-social media. Oh. 'Di ba? Naandun ka pa rin sa isang kahigisan tuka. Imaginein mo 'yon, isang kahigisan tuka ka. Nang pinanganak ka. Gusto mo bang mamatay mo, isang kahigisan tuka ka pa rin? Diba? Kahit sinong tao, ayaw ng ganun. Diba? Did you get my point? Ibig ko sabihin, lumabas ka sa social media, supporter ka ng Barda, dapat, ginawa mo, diba? Nag-upgrade ka.
Naging promoter ka na ng Barda. Hindi eh. Nag-content ka sa Barda, ang ginawa mo, binaksak mo yung sarili mo, papuntang basher. Hindi upgrading system yun. Diba? Ang ginawa mo sa sarili mo, pinababa mo lalo sarili mo. At ang nakakahiya ron, alam mo, sa totoo lang, magulang mo. Kasi magulang mo ang nagpalaki sa'yo. Or kung may magulang ka, o baka nga kaya ganyan si Jim, 'di ba? Kasi siguro hindi pinalaki ng magulang. Iba ang nagpalaki. Or suwail na anak, pwede. 'Di ba? Gusto niya po si Jillian kasi kay Barbie. Kay Barbie para kay David. Ano? Mamarites sa PIDA, di ko po gets. 2026 na, wala pang pagbabago si Jim Panot. Oo, dapat dyan, di na, nag-vlog. Actually, hindi naman vlogging yung ginagawa niya. It's all about highlights. Ina-highlights lang niya yung mga nangyayari. Pero hindi naman totally vlogging yung ginagawa niya. Kagaya natin na nagsasalita tayong may muka. Okay?